Sa isang maliit na baryo, may isang matandang lalaki na kilala ng lahat sa iisang pangalan, Mang Mahigpit. Hindi iyon ang tunay niyang pangalan. Ang totoong pangalan niya ay Higino, ngunit matagal na iyong nakalimutan ng mga tao. Sa baryo, kapag naririnig ang pangalang Mang Mahigpit, iisa lang ang pumapasok sa isip ng lahat, isang lalaking higpit sa pera at sa sarili. May maliit siyang tindahan sa gilid ng kalsada. Doon siya nagbebenta ng bigas, delata, at kung ano-ano pang kailangan ng mga tao. Karaniwan, nakaupo siya sa likod ng counter. Nakaayos ang mga paninda sa harap niya at abala sa pagtimbang ng bigas o pagbabalot ng delata. Ngunit kilala siya sa isang bagay. Hindi siya marunong magpautang. Kapag may lumalapit at nagsasabing, Pwede po bang bukas ko na bayaran? Kulang pa kasi pera ko eh. hindi pwede. Diretso, walang paliwanag. Minsan, may batang lalaking nag-abot ng ilang barya at nagsabing, Mang Mahigpit, pwede po bang mamaya na lang ang kulang? Hindi pwede. Bukas o mamaya, dalhin mo ang buong bayad. Napangiti lang ang bata ng bahagya at bumaling, pilit ikinukubli ang kaba sa mukha. Kaya habang tumatagal, mas lumakas ang palayaw niyang Mang Mahigpit. Sa bawat tao na pumupunta sa tindahan, alam nilang makakakuha sila ng paninda, pero hindi makakakuha ng palugit. Ngunit hindi alam ng mga tao kung bakit ganoon si Mang Mahigpit. Noong bata pa si Higino, mahirap ang buhay nila. Ang bahay nila ay maliit lamang at madalas ay tahimik kapag oras na ng kainan. Madalas walang pagkain sa mesa. May mga gabi na nakaupo lang silang mag-ina habang hawak ang baso ng tubig. May mga gabi na tubig lang ang iniinom nila para mapawi ang gutom. Tahimik lang si Higino habang umiinom, pilit pinipigilan ng kumakalam na tiyan. Isang beses, nagkasakit ang kanyang ina. Nakahiga ito sa lumang banig at hirap na hirap bumangon. Higino, subukan mong bumili ng gamot sa kabilang baryo. Tumango si Higino at agad na tumakbo palabas ng bahay. Mahigpit niyang hawak ang ilang baryang ibinigay ng kanyang ina. Pagdating niya sa tintahan sa kabilang baryo, dahan-dahan siyang lumapit sa may-ari. Manang, kulang po ang pera namin. Pwede po bang umutang ng gamot? May sakit po kasi nanay ko. Tiningnan siya ng may-ari ng tindahan. Pagkatapos ay umiling ito. Pasensya ka na bata, pero hindi pwede. Sige po. Mahina niyang sagot. Umuwi si Higino na walang dala. Tahimik siyang naglakad pabalik sa kanilang bahay habang hawak pa rin ang mga baryang hindi nagamit. At ilang araw matapos iyon, nawala ang kanyang ina. Tahimik lang si Higino sa tabi ng kanyang ina noong mga sandaling iyon. Hindi siya nagsalita, ngulit mahigpit niyang hawak ang kamay nito. Mula noon, may isang pangako siyang binitawan sa sarili. Hindi na ako magiging mahirap at sisiguraduhin ko na magiging mahigpit na ako sa mga tao at sa lahat ng bagay. Kaya nagsumikap siya. Nagtrabaho araw at gabi. Kung saan may pwedeng pagkakitaan, naroon siya. Nag-ipon siya ng pera, paisa-isang barya hanggang sa unti-unti itong dumami. At kalaunan, nakapagpatayo siya ng sariling tindahan. Unti-unting yumaman si Higino. Ngunit habang dumarami ang kanyang pera, parang mas lalo rin siyang naging mahigpit sa puso ng mga tao. Isang hapon, may batang lumapit sa kanyang tindahan. Payat ang bata at halatang pagod. Dahan-dahan nitong lumapit sa mesa ng tindahan habang hawak ang ilang barya sa palad. Manong, kulang po ako ng 2 piso para sa bigas. Napatingin si Mang Mahigpit. Sinulyapan niya ang mga baryang hawak ng bata pagkatapos ay tumingin sa supot ng bigas sa estante. Balikan mo na lang kapag kumpleto na ang pera mo. Tahimik na tumanggo ang bata. Parang sanay na ito sa ganong sagot. Ibinalik ng bata ang mga barya sa bulsa at dahan-dahang tumalikod. Ngunit bago ito tuluyang umalis, nagsalita ito. Para po sana sa lola ko.
2 araw na po siyang hindi kumakain. Huminto ang bata sa may pintuan ng tindahan habang sinasabi iyon. Hindi agad sumagot si Mang Higpit. Tinignan niya ang bata. Payat, maputla, at tila hirap pang magsalita sa gutom. Sandaling bumalik sa isip niya ang sarili niyang kabataan. Yung araw na lumapit siya sa tindahan para humingi ng gamot. Yung araw na umuwi siyang walang dala. Tahimik siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Lumapit siya sa estante, kumuha ng isang maliit na supot ng bigas at binalot ito ng papel. Pagkatapos ay iniabot niya iyon sa bata. "Dalhin mo na ito sa lola mo." Nagulat ang bata at agad na tinanggap ang supot. Hindi sinabi ng bata kung magkano ang kulang. Hindi rin nagtanong si Mang Mahigpit. Maraming salamat po. Mahina lang ang boses ng bata. Mahigpit nitong hawak ang supot ng bigas habang bahagyang yumuyuko bago tuluyang umalis sa tindahan. Ngunit ang simpleng salitang iyon parang may tinamaan sa loob ni Mang Higpit. Tahimik niyang pinanood ang bata habang papalayo sa kalsada. Hawak ang supot ng bigas na parang napakahalaga para dito. Pagkaalis ng bata, naupo siya sa kanyang upuan. Tahimik. Kung may tumulong kaya sa amin noon, mabubuhay kaya ang nanay ko? Doon niya unang naramdaman na may bagay siyang matagal nang itinatago. Hindi pera, kundi takot. Takot na bumalik sa kahirapan. Hindi agad nagbago si Mang Mahigpit. Mahigpit pa rin siya. Maingat pa rin siya sa pera at sa lahat ng bagay. Patuloy pa rin siyang nagbabantay ng tindahan araw-araw, binibilang ang benta at inaayos ang mga paninda sa estante. Ngunit, may mga pagkakataon na kapag may batang kulang ang bayad, hindi na niya agad pinapaalis. Minsan, tinitignan niya muna ang hawak na barya ng bata bago tahimik na inilalagay ang kulang sa kahon ng bayad. Kapag may matandang walang barya, minsan, siya na ang nagdadagdag. Tama na yan, bayaran mo na lang kapag meron ka na. Unti-unti, napansin iyon ng mga tao sa baryo. May mga nagkakatinginan kapag may lumalabas sa tindahan na may ngiti. May mga nagbubulungan na tila nagtataka sa pagbabago niya. Hindi siya naging perpektong tao. May mga pagkakataon na mahigpit pa rin siya sa paninda at sa bayad. Ngunit natuto siyang magbigay. Kahit kaunti. At kalaunan, naintindihan niya ang isang bagay na matagal niyang hindi alam. Na ang tunay na mahigpit sa buhay ay hindi nasusukat sa dami ng mga bagay na meron ka, kundi sa dami ng pusong natutulungan mo. Hindi masama ang maging mahigpit sa mga tao. Pero kapag ang pera o bagay ang naging mas mahalaga kaysa sa kapwa, unti-unting nawawala ang tunay na yaman ng tao. Minsan, ang pinakamalaking yaman sa buhay ay ang pusong marunong magbigay. Kung may nakuha kang aral o kung nagustuhan mo, baka naman